Matagal nang sinusubok ng hukbong dagat ng Rusya ang kanilang kapalaran. Matagal nang naglalayag sa teritoryo ng NATO ang mga barko at submarino. Madalas nilang makita ang sarili sa ibabaw ng undersea cable sa mga lugar na hindi dapat pinupuntahan ng submarino at barko. Matagal nang masaya ang Rusya sa kaguluhan at kawalang katiyakan na kanilang nililikha. Pero lahat ng iyan ay malapit nang magbago dahil nagsanib puwersa ang dalawang NATO member. Ipinakita nila sa Rusya na hindi welcome ang kanilang mga barko at submarino. Nag-anunsyo ang United Kingdom at Norway ng partnership para magtulungan sa paghahanap ng mga sasakyang dagat ng Rusya. Isa itong malaking naval na tugon at napapaisip si Vladimir Putin kung paano niya maipagpapatuloy ang kanyang hybrid warfare sa Baltic at Arctic na mga karagatan. Inanunsyo ni Keir Starmer, punong ministro ng United Kingdom, ang bagong partnership noong Disyembre 3. Kasabay ng matinding pagpuna kay Putin, maraming barkong Ruso ang paulit-ulit na napapadpad sa tubig ng NATO at nadadagdagan pa sa ating mga karagatan. Ayon kay Starmer, kailangan nating makipagtulungan sa mga internasyonal na kaalyado para sa pambansang seguridad. Ang makasaysayang kasunduang ito, kasama ang Norway ay nagpapalakas sa ating kakayahan na protektahan ang ating mga hangganan at ang mahalagang infrastruktura na inaasahan ng ating mga bansa. Tamang-tama ang salitang makasaysayan dahil ang bagong pakikipagsosyo ay kakaiba at hindi pa nagagawa noon sa pagitan ng Norway at ng United Kingdom. Ayon sa Newsweek, magsasanib puwersa ang dalawang bansa at magpapadala ng hindi bababa sa 13 type. 26 frigates sa karagatan ng Greenland, Iceland at United Kingdom. Ang mga barkong ito ay dinisenyo upang matukoy at labanan ang mga submarino. Ipinapakita ng bagong alyansa na layunin nitong tugisin ang mga hindi natutukoy na banta mula kay Putin sa karagatan ng ibang bansa. Particular, mag-aambag ang Norway ng hindi bababa sa 5 barko sa bagong inisyatiba, habang ang United Kingdom naman ay magbibigay ng 8 pa. Dagdag pa rito, ipinapahiwatig ng paulit-ulit na paggamit ng hindi bababasa na maaaring magdagdag pa ng Type 26 ang bawat bansa sa hinaharap. Pinili ang barko dahil sa isang dahilan na ipapaliwanag namin mamaya. Ngunit ang lokasyon ng pagpapatrolya ng mga barkong ito ang pinaka-nakababalisa kay Putin. Ang katubigan sa pagitan ng tatlong bansang nabanggit ay tinatawag na Greenland-Iceland-United Kingdom Gap. At mas mahalaga ito kaysa iniisip ng marami. Binigyang diin ng International Institute for Strategic Studies or International Institute for Strategic Studies ang puntong iyon sa isang artikulo kung saan itinampok nila ang estratehikong kahalagahan ng GEOK Gap. Pantay na mahalaga ito sa tatlong bansang isang namamahala sa mga katubigan doon, pati na sa Russia, na kadalasang napapabayaan matapos ang Cold War. Habang naging kampante ang Greenland, Iceland, United Kingdom, at iba pa sa posibilidad na gamitin ng Russia ang mga katubigang iyon. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, ang GEOC Gap ay isa sa pangunahing estratehikong alalahanin ng NATO. Hindi pa ito ganap na military choke point, pero may potensyal na maging isa. Estratehiko ang GEOC Gap dahil maaaring gawing ruta ng sinumang kumokontrol dito. Hindi ibig sabihin na may layuning militar ang Greenland-Iceland-United Kingdom Gap ayon sa International Institute for Strategic Studies, pero ang heograpiya ng gap ay karaniwang pumapabor sa mga gustong ipagtanggol ang sea lane ng North Atlantic laban sa mga banta mula sa Hilaga. Hindi ito one-way. Pati puwersang mula Atlantic papuntang Hilaga ay kailangang dumaan dito. Ang mga tubig sa GEOC Gap ay madalas na mabagsik at hindi kaaya-aya. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang kay Putin para subukang ihanda ang kanyang hukbong dagat upang mapakinabangan ang mga ito kung sakaling dumating ang panahon na kailanganin ito ng Russia. At kapag iniuutos ni Putin ang ganitong mga paghahanda, madalas niyang ipinapadala ang mga submarino ng Russia sa Gap. Ganoon ang nangyari noong isang ehersisyong militar ng Russia noong Oktubre 2019. Iniulat ng The War Zone, na ito ang pinakamalaking ehersisyo sa GEOC Gap mula Cold War. Tampok ang hindi bababa sa 10 submarino ng Russia. Itinuring ang ehersisyong iyon bilang pagsubok sa kakayahan ng NATO. Ayon sa ulat ng The War Zone, interesado si Putin kung gaano kahusay matukoy ng NATO allies ang Russian submarines at kung paano sila tutugon sa mga paglusob ng Russia. Malamang gusto ni Putin subukan kung magagamit ang GEOC Gap para palihim mapadaan ang mga submarino ng Russia sa Atlantic Ocean, kung saan mas mahirap silang madetect dahil mas malaki ito kaysa GEOC Gap. Sa madaling salita,
Mahigit 6 na taon nang binabalaan ng Russia ang NATO tungkol sa GEOC gap. Ngayon, nagsama ang ilang bansa ng NATO para ipakita kay Putin na hindi para sa Russia ang GEOC gap. Bukod sa 13 Type 26 na barko, may iba pang detalye ng bagong kasunduan ng Norway at United Kingdom na isiniwalat. Ayon sa Euromaidan Press, ang partnership na ito ay hindi lang basta magbibigay ng barko at magpapatrolya ang bawat bansa. Nangako ang dalawang bansa na magtutulungan sa teknolohiya, kagamitan, at maintenance facilities. Dahil dito, makakakilos na ang mga bagong frigate bilang isang kolektibong puwersa. Hindi na magkakahiwalay. Ginagawa ng United Kingdom ang Type 26 kaya sila ang responsable sa tamang pagsasanay ng mga tripulante sa paggamit ng mga frigate. Ayon sa Euromaidan Press, ang Royal Marines ng United Kingdom ay magsasanay sa Arctic buong taon at magsasagawa ng magkasanib na wargaming kasama ang isa pang bansa. Kasali rin ang United Kingdom sa programa ng Norway na gumagawa ng support vessel para sa undersea system at unmanned mine hunting. Dagdag pa ng Newsweek ng ilang karagdagang detalye na binanggit na ang Arctic training na matatanggap ng Royal Marines ay isasagawa sa Norway. Magpo-focus ito sa pagsasanay ng mga sundalo para masanay sa matinding lamig sa kanilang operasyon. Inanunsyo ng United Kingdom Ministry of Defense na gagamit na sila ng Norwegian cruise missiles sa kanilang surface ships. Ipinapakita nito na ang bagong kolaborasyong ito ay lampas sa isang simpleng programa ng dalawang bansa. Ito ay ganap na pakikipagpartner na lalong magpapalapit sa Norway at United Kingdom sa militar, higit kaysa dati sa kanilang kasaysayan. Sa kasamaang palad, may kaakibat itong kondisyon at ito ay tiyak na ikatutuwa ni Putin. Ilang taon pa bago makapagpadala ng barko sa GEOC gap ang United Kingdom at Norway. Ang dahilan ay ang partikular na barkong napili para sa gawain ay ang Type 26 frigate na sa totoo lang ay hindi pa umiiral. Ang mga barko ay ginagawa sa medyo malaking bilang. Ayon sa United Kingdom Defense Journal, sa 2028 pa lang magsisimulang magserbisyo ang unang Type 26 frigates. Kahit sa panahong iyon, unti-unti pa ring ilalabas ang mga barko. Ibig sabihin, maaaring hindi pa magamit ang ilan sa mga ito para magpatrolya sa GEOC gap hanggang 2035. Apektado ang Norway ng production cycle dahil United Kingdom lang ang gumagawa ng lahat ng Type 26 para sa bagong inisyatibong ito. Ayon sa Newsweek, pumirma na ang Norway ng kasunduan para bumili ng hindi bababa sa 5 barko mula United Kingdom. Pero nilagdaan lang ang 13 bilyong kasunduan noong Agosto. Hindi pa tiyak kung magpo-produce na ng mas maraming barko ang United Kingdom. Kaya posible ring sabay halos matatanggap ng Norway at United Kingdom ang Type 26 frigates. Kung walang ganoong sobrang bilang, kailangang dagdagan ng United Kingdom ang produksyon para agad matugunan ang order ng Norway. O kaya naman, maaaring maghintay ang Norway ng hanggang 1 dekada bago nila matanggap ang mga frigate na sasama sa mga barko ng United Kingdom sa GEOC gap. Ito ay pangmatagalang plano ng United Kingdom at Norway. Ngunit ang delay sa pagitan ng pag-anunsyo at pagpapatupad ng plano ay maaaring bigyan si Putin ng oras para magplano kung paano magamit o makontrol ang GEOC gap. Bago dumating ang mga bagong barko, may mahigit 2 taon si Putin para magamit ang kanyang mga submarino sa karagatan nang hindi iniisip ang Type 26 frigate. Hindi ibig sabihin na wala nang depensa ang United Kingdom o Norway laban sa barko at submarino ng Russia. Pareho ang dalawang bansa na gumagamit ng P-8 Maritime Patrol Aircraft para matukoy ang mga barko ng Russia. Ang Type 26 ay dinisenyo rin upang palitan ang mga luma ng Type 23 frigates ng United Kingdom, kaya posible na ang mga mas matatandang barkong ito ang ipadala sa GEOC gap. Gayunpaman, ito ay isang planong ginagawa pa lamang, hindi pa handang isakatuparan. Matutuwa ang Russia dyan, lalo na't ang Type 26 ay perpektong panlaban sa kanilang fleet ng submarino. Ipinaliwanag ng Royal Navy na ang bagong barko, na makikilala rin bilang City Class sa United Kingdom, ay isang barkong dinisenyo para sa ika-21 siglo at magsisilbi ito ng maraming tungkulin. Ang pakikidigma, international na pakikipag-ugnayan, at higit sa lahat, seguridad sa karagatan ay ilan lamang sa mga tungkuling iyon. Hindi agad kahanga-hanga sa unang tingin ang pangunahing istatistika ng frigate. Ang Type 26 ay kayang magpalutang ng humigit kumulang 6,700 toneladang tubig at kayang maglakbay sa pinakamataas na bilis na 26 knots. Ang 7,000 nautical miles na abot ay isa sa dahilan
Kaya ito napili para sa joint initiative ng Norway at United Kingdom, lalo na kapag isinasaalang-alang sa konteksto ng GeoGap. Hinati ang gap sa dalawang bahagi, 200 milya ng karagatan sa pagitan ng Iceland at Greenland, at 500 milya sa pagitan ng Scotland at Iceland. Ang isang barko na kayang manatili sa dagat ng 7,000 nautical miles ng paglalayag ay isang barko na kayang magpatrolya sa mga bahaging ito ng tubig ng ilang araw o kahit ilang linggo bago kailanganing mag-refuel. Gayunpaman, ang makabagong kagamitan sa pagmamanman ng barko ang magpapahalaga rito bilang isang mahalagang asset laban sa barko ng Rusya. Sabi ng Royal Navy, ang Type 26 ay may Artisan 3D radar mula British Aerospace Systems na nagbibigay ng world-class surveillance capability. Kayang subaybayan ng radar ang hanggang 800 bagay sabay-sabay habang pinoprotektahan ito ng elektronikong sistema laban sa sopistikadong jammer. Ang 800 bagay na iyon ay maaaring matukoy sa layo na hanggang 20,000 metro o mahigit 656,000 talampakan at kaya nitong lampasan ang mga radio interference signal na katumbas ng hanggang 10,000 cellphone. Hindi theoretical ang sistemang pangbantay na ito. Napatunayan at subok na ito matapos ang 3 taong pagsubok na natapos noong 2000 at 17 na install na ng United Kingdom ang Artisan 3D sa 11 frigate at sa Her Majesty's ship Queen Elizabeth na aircraft carrier. Alam ng United Kingdom na maayos ang takbo ng teknolohiyang ito. Alam din ng Rusya kung gaano kahirap ipuslit ang kanilang mga barko sa GeoGap. Kung may 13 frigate na may high-tech radar na nagmamanman sa mga barkong iyon, ang Type 26 ay dinisenyo ng Royal Navy para labanan ang banta ng submarino ng Rusya at pangunahing gamit sa anti-submarine warfare. Ang City-class na mga barko ay magkakaroon ng tahimik na hull para mabawasan ang ingay sa ilalim ng dagat. Mula sa 2 electric motor, 4 na high-speed diesel generator, at 1 gas turbine direct drive. Ayon sa Royal Navy, sa dagdag sa radar ng barko, may towed sonar array para sa mas epektibong anti-submarine warfare na may aktibo at pasibong pagdedetect at torpedo warning. Dapat ding mag-ingat ang Russia kung balak nitong ipadala ang mga barko laban sa Type 26. Ang barko ay may 12 vertical launch system cells para sa 24 na multipurpose cells. Bawat cell ay kayang maglaman ng 4 na sea scepters, kaya't abot 48 missiles ang kayang ilunsad ng Type 26 laban sa banta sa himpapawid. Maaari ring gamitin ang PODS concept na pwedeng maglaman ng iba't ibang sandata tulad ng anti-torpedo torpedoes, unmanned aerial at surface vehicles, at extra-large, uncrewed undersea vessels laban sa Russian submarines. Ang Type 26 ay tunay na all-rounder at kapag tuluyan na itong pumasok sa GEOC gap, magkakaroon ng malaking problema ang Russia. Alam natin na may planong magpadala ang United Kingdom at Norway ng mahigit 12 barkong panghuli ng submarino sa GeoC gap. Maraming dahilan kung bakit nila gustong gawin ito. Simula sa estratehikong kahalagahan ng mismong GeoGap, napag-usapan na natin ang kahalagahan nito pagdating sa kung paano maaaring gamitin ng Russia ang GEOC gap para magpadala ng mga submarino papunta sa Atlantic at maging sa Arctic na mga tubig. Gayunpaman, pinalalalim pa ito ng United Kingdom Defense Journal sa pamamagitan ng pagtuturo na ang United Kingdom na kilala sa pagiging pangunahing naval power ay karaniwang gumagamit ng mga mina sa gap para pigilan ang naval invasion ng ibang bansa. Ang kombinasyon ng presensya ng United Kingdom sa GEOC gap at ang kontrol nito sa Gibraltar na matatagpuan sa bungad ng Mediterranean Sea ay nangangahulugan noon na tanging Pransya, Portugal at Espanya lamang ang maaaring magbanta ng naval na panganib sa United Kingdom mula sa Europa. Lahat ng tatlo ay kaalyado ng United Kingdom sa ika-21 siglo at ang tanging tunay na kalaban ng United Kingdom sa kontinente ay ang Rusya. Mukhang naging mahalaga ulit sa estratehiya ang pagbantay sa gap. Bukod sa pagtukoy ng submarino, posibleng gamitin ng United Kingdom ang Type 26 bilang maagang babala para sinyasan ang pagdating ng ibang barko. Paano kung gamitin ng hukbong dagat ng Rusya ang gap para umatake sa United Kingdom? Nawala man ang halaga ng GEOC gap para sa hukbong dagat ng United Kingdom matapos ang Cold War, naging mahalagang rehiyon ulit ito
dahil kay Putin. Ang pag-unlad ng submarino ng Rusya at hybrid warfare tactics ay muling naglagay sa GEO-SEAGAP at anti-submarine warfare sa sentro ng estratehikong plano ng hukbong dagat. Sa European theater, ayon sa United Kingdom Defense Journal, kailangan muling bantayan ng United Kingdom ang GEO-SEAGAP. Kung hindi nila gagawin, malalagay sila sa panganib mula sa mga submarino ng Rusya. Ang pagsama ng Norway sa United Kingdom sa pagbabantay ng GAP ay nagpapakita noon, tinuturing ng maraming kanluraning kapangyarihan sa Europa na malaking banta ang Rusya. Binanggit ng Britain's World na maraming submarino ang Rusya na nakatalaga sa Northern, Baltic, Pacific at Black Sea fleets nito. Ang mga submarinong iyon ang pundasyon ng lakas pandagat ng bansa, kaya nagpapakilala ang Rusya ng mas sopistikadong submarino tulad ng nuclear-powered Yasin-M. Kayang maglunsad ng sandatang nuclear ang maraming submarino ng Rusya, kaya't banta sila kapag nawala sa radar ng NATO. Ang pagpadala ng Type 26 ay pagtatangkang pigilan ng United Kingdom at Norway ang mahalagang yaman ng hukbong dagat ng Rusya. Sa pinakamababa, maaaring mapawalang bisa ang yamang iyon sa GEO-SEAGAP na maaaring magpahirap sa Rusya na magpadala ng mga submarino sa karagatang Atlantiko. Parehong naramdaman ng United Kingdom at Norway ang banta mula sa hukbong dagat ng Rusya at ang pagdepende ni Putin sa hybrid warfare nitong mga taon. Ayon sa Newsweek, tumaas ng 30% ang bilang ng mga barkong Ruso na nagbabanta sa katubigang kontrolado ng United Kingdom sa nakaraang 2 taon. Nakakaranas din ng katulad na mga banta ang Norway. Dagdag pa ang issue ng pagkakaroon ng 100 at 20 milyang hangganan sa lupa kasama ang Rusya. Kaya naman mas mahalaga para sa Norway na makapagpadala ito ng epektibong panlaban-laban sa mga submarino ng Rusya. Ayon sa The Times, may 42 beses na nakita ang mga barko ng Rusya sa katubigan ng United Kingdom mula 2000 at 22 hanggang Enero 2025. Marami pang iba noon. Kaya malinaw na interesado ang United Kingdom ipakita kay Putin na hindi siya makakalusot sa gusto niya. Sa hukbong dagat, kailangan ng matibay na tugon at ang mga Type 26 mula United Kingdom na ipapadala sa GEO-SEAGAP kasama ang frigate ng Norway ay eksakto nito. Panghuli, nandyan ang usapin tungkol sa mga undersea cable. Noong huling bahagi ng 2000 at 24 maraming pipeline at cable ang nasira sa Baltic Sea na iniugnay sa shadow fleet ng Russia na umiiwas sa parusa gamit ang kanilang mga barko. Ayon sa ulat ng Newsweek, ang mga cable at pipeline ay ginagamit para magdala ng gas sa mga bansa at magbigay ng internet at teleponong komunikasyon. Malawak ang network ng cable at tubo sa karagatan ng NATO. At ilang taon na itong tinatarget ng Russia. Mahirap nang makita ang mga barko ng Russia habang kahina-hinalang umiikot sa paligid ng mga yamang ito sa ilalim ng dagat. Mas mahirap pang matukoy ang mga submarino at maaaring mas malaking panganib ang dala nila dahil dito. Ayon sa politiko, wala pang aksyon ang Russia sa cable na maaaring ituring na kilos ng digmaan, ngunit may mga insidente ng paninira at pagputol ng mga ito. Gayunpaman, wala sa mga insidenteng ito ang nagdulot ng abala sa supply ng kuryente o signal ng Wi-Fi. Maaaring dahil ginugol ng Russia ang mga nakaraang taon sa pagmamanman at ilang pag-atake sa mahahalagang cable at pipeline. Paano kung sabay-sabay at planado ang mga pag-ataking iyon? Paano kung magsimula ng digmaan ang mga barko at submarino ng Russia laban sa NATO sa pamamagitan ng pagputol ng kuryente at komunikasyon sa mga kaalyado ng NATO? Lahat ito ay posibilidad. Sabi ng politiko, madaling isipin ang magulong sitwasyon. Sabi ng ulat, maaaring mawalan ng 1/10 ng kuryente ang Ireland kung maputol ang 3 kable. Ang Norway ang nagsusupply ng 1/3 ng gas ng European Union sa pamamagitan ng underwater pipeline. Ang anumang pag-atake dito ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Kulang ang enerhiya, mataas ang presyo, at pilitang pagpili ng mawawalan ng kuryente. Kung hahayaan ang Russia na ipagpatuloy ang pagsabotahe sa mga kable at pipeline na ito ngayon, maaaring mas lumakas ang kumpiyansa ni Putin na magagawa nilang magsagawa ng mas koordinadong pag-atake sa hinaharap. May mga kable at pipeline sa GEO-SEAGAP at iminungkahing lagyan ito ng mga sensor para maiwasan na maputol ng Russia ang mga kable at pipeline upang lubhang saktan ang mga bansa tulad ng United Kingdom at Norway. Kaya ang kasunduan ng Norway at United Kingdom
ay hindi lang tungkol sa pagpigil sa direktang banta ng hukbong dagat ng Russia, kundi pati na rin sa pagpigil sa Russia na makapanakit sa mga bansang kaalyado ng NATO sa pamamagitan ng hindi tradisyonal na paraan. Kung di makapag-komunika ang NATO, mas nagiging target ito ng Russia. Ngayon, pinangungunahan na ng Norway at United Kingdom ang pagsugpo sa banta ng Russia sa ilalim ng dagat. Kanina, nabanggit natin ang dami ng pagsalakay ng Russia sa United Kingdom simula nang ilunsad ni Putin ang pananakop sa Ukraine noong katapusan ng Nobyembre. Ipinakita ng isang pagsalakay sa NATO na may mga bagong teknolohiya ang Russia na maaring maging seryosong banta sa hinaharap. Isang barkong paniktik ng Russia ang tumarget sa isang eroplano ng Royal Air Force gamit ang mga laser. Malalaman mo ito kapag pinanood at nagustuhan mo ang aming video. Siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita kung paano hinaharap ng NATO ang lumalaking banta ng hybrid warfare mula sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.